May panukala sa Kongreso na ibalik ang death penalty sa mga heinous crime kabilang na ang plunder. At kapag public official naman ang nahatulan ay sa pamagitan ng firing squad. Yan pong tatalakay ni Professor Antonio Contreras sa Punto de Vista, Professor. Maraming salamat, Dayan, at magandang umaga sa inyo dyan lahat sa studio. Meron nga panukalang batas si Representative Cardema na ibalik ang parusang kamatayan sa Pilipinas, lalo na sa mga tinatawag nating heinous crime o mga karumal-dumal na krimen, at isinama niya na rin dito ang plunder. At ang bago sa panukalang ito ay kapag public official o halal o maging appointed man ang na-convict, ang gagamiting paraan sa pag-execute ay sa pamamagitan ng firing squad. At kapag ordinaryong mamamayan, ito ay sa pamamagitan ng lethal injection. Pag-isipan nating mabuti itong panukalang ito sapagkat ang tanong dito, epektibo kaya ang death penalty? Ano bang layunin ng death penalty? Para pigilan o takutin ng mga tao na hindi na gumawa ng krimen. Ngunit epektibo ba ito? At ito ay pag-isipan lalo natin sapagkat kung titingnan natin ang world trends, ngayon, 7 sa kada 10 bansa ang wala ng death penalty at 3 na lamang ang meron. In fact, may mga bansa na bagamat may death penalty, ito ay hindi na masyadong ginagamit katulad ng Indonesia, Thailand at maging sa Malaysia. So, ang mga natitira na lamang na bansa na talagang ginagamit ito ay katulad ng China, katulad ng Iran, ng Somalia, at bagamat ang Estados Unidos ay mayroong death penalty, ito ay sa ibang estado lamang at hindi sa iba. Ang mga pagtutol sa death penalty ay nakabase mismo sa mga karanasan na kung minsan ang nahatulan ng kamatayan ay hindi naman talaga guilty. Madali nating sabihin na parusahan ang mga may sala. Paano kung sa kalaunan na napatunayan pa lang ito ay wala ng kasalanan, lalo na't may mga DNA testing na, iyan ay napag-aralan na. Mababalik mo pa ba ang buhay ng tao? At minsan, naandun din sa datos na ang kalimitan, hindi pala minsan, kundi kalimitan sa mga taong nahatulan ng kamatayan ay walang kakayahang idepende sa mga sarili nila. Kung mayayaman, nakakabili ng abogado, nakakabayad ng abogadong de campanilla na pwede silang ipagtanggol. Pero yung mga mahihirap ay walang ganong kakayahan. Kaya ang malimit na hahatulan ng kamatayan ay mga mahihirap at walang pera. Subalit ang isa dapat natin pag-usapan dito, epektibo ba ang death penalty? Ayon sa marami pag-aaral, hindi ito epektibo para magkaroon ng tinatawag na deterrence effect. In fact, sa Amerika, yung mga estado, yung mga states na meron death penalty, mas mataas pa ang rate of criminality kumpara mo sa mga estadong walang death penalty. So pag-isipan natin itong mabuti. Lalo na doon sa punto na ang gagamitin nating kaparaanan ay firing squad. Panahon na po ngayon, 2024 na, ginagalang na po natin ang karapatan ng lahat. At pag may mga tao nagtatanong, hindi ba natin pwedeng life imprisonment na lamang yan? Alam mo, ang aking punto de vista dito, hindi yung kaparusahan, kung ito man ay death penalty o life imprisonment, ang mas mabigat na nagbibigay ng negative incentive o disincentive sa pag-commit ng krimen. Ang tiyak na pipigil sa kriminalidad ang kasiguruhan na kapag ikay may kasalanan, mapaparusahan ka. Ang kasiguruhan, ang sistema ng hustisya ay pantay-pantay ang pagtingin sa tao. At ang kasiguraduhan, hindi porket mayaman ka, makakaligtas ka. Yan lamang ang mas importante. Sapagkat ayon sa marami pag-aaral, it doesn't matter whether you have death penalty or not. Crimes will be committed. However, the deterrence to crime, pinaka-effective deterrence to crime is the certainty that you will be prosecuted, the certainty of justice, and that the rule of law will be upheld. Yan lamang po aking punto de vista ngayong umagang ito. Maraming salamat at balik sa inyo dyan sa studio, Dayan.